Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Eto na mga DDS. Ngayon pa lang sinasabi ko ho sa inyo, huwag na kayong umasa para hindi na ho kayo malungkot o masaktan. kasi ba naman kayo ang bilis nyo agad utuin ng mga sinusubaybayan nyo ng mga DDS vlogger. Konting buladas lang, paniwalang paniwala agad kayo, kaya nababansagan tuloy ho kayo ng mga uto-uto. Pero hindi ko naman ho nila lahat ang mga DDS. May mga DDS naman na hindi madaling mauto. Oo. Pero ngayon pa lang mga DDS, tanggapin nyo na sa sarili nyo na hindi pwedeng mangyari ito at malabo na mangyari ito. Eto kasi mga ka-aksyon, mga kakampeng, napanood ko lang ho ito. At ito ho ang mga reaksyon ng ating mga kababayan ng mga DDS. Hindi ho talaga nila matanggap itong naging sagot o opinion nito ng isang abogado na si Attorney Bautista. Abay, nanggagalaiti ho ang ating mga kababayan ng mga DDS. Siguro kung makikita ko sila personal, kung ano ho ang kanilang mga reaksyon, naku ho, baka hindi ho may drawing ang kanilang mga mukha. Eto mga DDS, panoorin at pakinggan ho muna natin itong video na ito na kung saan tinatanong ho dito si Attorney Bautista ng isang reporter. Ito po, panoorin muna natin. Credit o courtesy ho sa video ng Billionaire News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Ma'am Insert. Kung makonvict si VP Sara, tingin niyo po ba magkakaroon ng EDSA 4? Kung makonvict? No, hindi na kaya. Hindi na kaya. Nagpakita yung INC nung ano. INC was protesting against the arrest of Margoleta. Were they able to succeed? No. The answer was no. Hindi na na-prevent eh. Inaresto. Asan si Margoleta ngayon? No bail, di ba? Nandun sa kulungan. Nakasuot ng orange, nakasuot ng yellow, naka-cuff. Di ba? Ngayon, ito namang impeachment, hindi naman pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan lang, posisyon lang eh. Di ba? So we are not talking here about proof beyond reasonable doubt. We are not talking here about all the rights of the accused under the Constitution. Di ba? Ang due process lang naman dito, you observe na may trial. Yun lang ang due process dyan. Ayan na. Narinig nyo na mga DDS. Malinaw na malinaw ho ang observation or opinion nito ni Attorney Bautista. Kahit ako man mga ka-aksyon, mga loyalista, mga kakamping, malabo na malabo mangyari ho na magkakaroon ng EDSA 4. Excuse me po. malabo mangyari mga DDS na magkakaroon ng EDSA 4. Bakit magkakaroon ng EDSA 4? Dahil lang ba halimbawa kung makonvict si Sara, magkakaroon ng EDSA 4? Aba, mga syunga na tayo nun. Parang pinagtatanggol natin ang mali. Kapag kasi makumbik ang isang tao, no, mga DDS, so maliwanag na maliwanag, siya ay nagkasala at dapat may pananagutan. Tapos magkakaroon ng EDSA 4. Ano kami? Mga syunga. Kaya malabo na malabo mangyari yan, mga DDS, na magkaroon ng EDSA 4. Diba? Tingnan natin. Yung sinabi ni attorney. Tama yun. May nagawa ba ang INC nung inaresto si Senador Marcolita? Wala. Diba? Sa tingin ba natin, halimbawa man, kung makonvict si Sara, ang INC ba, ano ba yan ng rally? Nako. Ewan ko lang. Ang ano ko lang dyan, ang opinion ko lang. Ang tingin ko lang sa INC, ano po yan? Kumbaga marunong po yan mag-balance. Yan ang tingin ko lang dyan. Pero kung asahan ang mga DDS, sus Maria Josep, kakarampot lang naman ang mga DDS. Wag natin isali ang INC, ang mga DDS ang pag-usapan natin. Ang mga DDS, sa totoo lang, in my own observation, sa social media marami. Pero pagdating sa actual
Tingnan mo ba yung mga rally nila? Tapos magkakaroon pa ng EDSA po. Malabo na mangyari yan, mga DDS. Oo. Baka sa panaginip nyo, mangyayari yan. O kayo mga ka-action, mga kakabik, kung tatanungin ho na ako kayo, sa tingin nyo ba, mangyayari kaya? Ako, nako, malabo mangyari. Diyos ko po, kailan ba? O yan lang ho mga ka-action, mga kakamping, no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.